Business-minded ka ba? Sakto! Ikaw ang kailangan ko ngayong Sabado para bigyan ng mga idea na pang-negosyo. Siksik at ubo ng laki, isang putahe na okay raw na papakin o ulamin. At pagkakitaan, ang okoy. Sarap, malaki pa. Pwede pang pulutan, pwede pang merienda, pwede pang ulam. Tama-tama. Masarap, halutong. Saan na nakikita mo ngayon? Basta po malaki. Ay, sa Baler Aurora, bukod sa mga naglalakihang alon sa surfing, ang nagpapakool daw sa madalas na maalinsangang panahon doon, milk tea. 9 years ako sa abroad, wala po talaga akong napundar, wala pa kaming bahay noon. Pero nung nagkaroon po ako ng bubble tea house, pag peak season, umaabot kami ng 5 visits kada araw. Kung sa iba, fried rice, isang ulam at isang itlog ang silog nila, sa Pila Laguna, overload silog ang pambato nila. Sa tingin mo, ilan na makakain mong silog? Mga 3 po. Ikaw, kuya? 3.5 po. 3.5 ba? May kayabangan taglay to, ha? Medyo common na yung mga silog alone lang na isa-isang ulam lang. Then doon pumasok yung idea na pwede kang pumili ng mga silog mo, 3 ulam na magkakasama sa isang silog. Kapag nagawi ka sa Malabon, hindi pwedeng hindi tikman ang ipinagmamalaki nilang pansit, ang pansit Malabon. Pero hindi lang ito ang binabalikan sa syudad na ito. Dahil may isang putahe na okay raw na papakin o ulamin. At pagkakitaan, ang okoy. Siksik at ubod ito ng laki, halata namang hindi tinipid sa hipon. Nako mga kapuso, kita nyo nasa harapan ko. Parang tuloy kakulay ko pa, ha? Okoy. Pero ang kakaiba sa okoy na ito, hindi ho siya maliliit na hipon. Parang yung hipon niya, yung mga pang swahe ba? Yeah. Yung swahe at ang lalaki, oh, ang laki talaga. Okoy ng Malabon kayo dyan! Mula sa City Hall ng Malabon, wala pang 4 na minuto, ay mararating na ang Concepcion Market. Maliban sa mga gulay at karne, sinasadya ng mga mamimili ang pwestong ito ni Lyra. Mapapadalawang tingin talaga sa laki ng itinitinda niyang okoy. Hunyo noong nakaraang taon lang, nagsimulang magtinda ng okoy si Lyra sa palengke. Dati kong trabaho, office girl talaga. So, Disney princess ang atake ko talaga. Kaya nung napunta ako dito, para na akong kargador na di ko alam. Lahat na ginagawa ko. Minana ni Lyra ang recipe at pwestong ito sa kanyang tito Tony. Tingin ko naman proud naman siya sa amin. Kasi na-build up naman namin ng maayos. Sa span na 6 months na hawak namin. Thank you, Lord. Nabigyan ng break. Nag-viral ang kanyang panindang okoy online noong nakaraang taon. Hindi inaasahan ni Lyra na ito na pala ang babago sa matumal na takbo ng kanyang negosyo. Sobrang thankful talaga ako doon, Kalase. Na-vlog na kami, yun na. Kung dati, nasa 1,000 piso lang ang kita niya kada araw, malayo na raw ito sa kinikita niya matapos makilala ang kanyang produkto. Karamihan daw sa orders na nakukuha nila ay galing online. Sobrang dami naming orders. Online orders, walk-ins. Pero yung kita, sobrang panalo talaga. Yung kita na yun na isang araw namin, cut off na namin ng 15 days yun. Sa video, napansin daw ng ilang netizen na mukha raw masungit si Lyra. But wait, magpapaliwanag daw siya. Ay, hindi po talaga ako masungit. Mainit kasi, kaya nakaganon ako. Sa mga video, try nyo. Normal lang po yun dahil mainit. Sobrang init. Ito rin daw ang pinakamahirap na parte ng ganitong negosyo. Siyempre, init. Init ka maghapon. Nakatayo ka maghapon. Pero, at the end of the day, kung makikita mo, yung magbibilang ka na ng kita mo. Mawala yung pagod mo. Bawing-bawi. Lalo na pag maraming tao talaga. Bawing-bawi. Kahit daw nag-viral ang kanyang panindang okoy, hindi raw ito hype lang. Sa mga bumibili sa amin, ilang beses silang bumabalik. Yes, napakadami na naming suki. Meron pa kaming suki, taga Makati, pumupunta pa dito. Yung okay namin, kahit walang suka, masarap. Kahit malamig, masarap. Masarap, malaki pa. Pwede pang pulutan, pwede pang merienda, pwede pang ulam. Tama-tama. Masarap, halutong. Kain tayo. Simple lang daw ang proseso ng pagluluto ng kanilang okoy. Sa isang plato, isasalansan ng toge at kalabasa at saka isusunod ang hipon. Para sa overload okoy, pupunuin ng hipon ang buong plato. Tsaka lalagyan na natin siya ng
butter ulit para magdikit-dikit siya. Para pag binagsak natin sa mantika, magkakasama siya all together. 2 beses nila itong ipiniprito para makuha ang tamang lutong. After 3 to 4 minutes, luto na ang overload okoy. 90 pesos ang isang order nito. Sold na raw dito ang 2 hanggang 4 na tao. Meron din silang regular na okoy for 50 pesos. Bakit ganito yung okoy mo? Ang lalaki nung hipon mo, ha? Yes, syempre po, yan talaga yung pinaka-the best na okay sa amin. No? Siguro po ng huli, yun yung ginagamit. Pero mostly, ganyang size po. Nag-viral to si Lyra at alam niyo ba dahil doon sa pag-viral, lumakas yung negosyo niya. Yes, Magkano na kinikita mo ngayon? Basta po malaki. Ilang digits? 5 po. 5 digits kada araw. Alam mo, napapatingin lahat ng dumadaan dito. Sabi, okoy ba yan? Cover my face. Cover my face. At mabigat siya, ha? Yung ibang okoy kasi parang ililipad ng hangin. Ito parang mahirapang ilipad kasi mabigat eh. O may kabigatang taglay. Daming hipon ha, mabilang nga. Siguro more than 20 pieces. Nasa 25? Tama, mga nasa 25. Parang gusto ko inumin yung sausawan mo. Ang sarap nga naman. Panalo. Sarap ulam nito. Tapos halimbawa may munggo ka. Wow. Ginisang munggo. Saka ito, panalo. Yes, bago luto. It is to believe nga raw na talagang gahigante ang okay ni Lyra at hindi lang for the clout. Ako kasi naniniwala naman ako as long as na tapat ka sa customer mo, kung ano yung nakita nila sa video, ayun yung matitikman nila, makikita nila. Ini-enjoy ko yung opportunity. Talagang minamanifest ko more opportunity. Pinifeel ko yung moment. Lahat tayo ay naghihintay ng break in life. At kapag dumating ang tamang panahon, dapat lang nahanda tayong salubungin ang pagkakataon. Take your time. May oras para sa'yo. Lahat ng paghihirap, lahat ng puyat, pagod, may time para sa'yo. Talagang sobrang thankful kami kasi nabigyan ng break yung Tony's Okoy. Sinasabing sa huling bahagi ng unang dekada ng year 2000, nang unang matikman ang milk tea sa bansa. Dahil bago sa panlasa, pinilahan at kinalokohan ito ng marami. Makalipas ang halos 2 dekada, hindi pa rin makaget over ang marami sa milk tea. Sa Baler Aurora, bukod sa naglalakihang alon sa surfing, ang nagpapacool daw sa madalas na maalinsangang panahon doon, milk tea! Natagpuan namin ang pwesto ng dating OFW na si Jen na mahigit 1 dekada nang nagsiserve ng Taiwanese milk tea. Share pa ni Jen, di lang daw uhaw ang pinawi ng kanyang milk tea. Sa totoo lang po, nung 9 years ako sa abroad, wala po talaga akong napundar, wala pa kaming bahay noon. Pero nung nagkaroon po ako ng bubble tea house, pag peak season, umaabot kami ng 5 digits kada araw. Ika nga, what doesn't kill you makes you stronger. Kaya itong si Jen, ginawa lang aral ang pagkadapa niya noon para mas maging matibay. Nagsimula lang sa 10 flavors ng milk tea, ngayon ay mahigit 40 inumin na ang mayroon sila. Mula milk tea, fruit teas, smoothie, at kape. Ang bansang Taiwan, kung saan nag-OFW si Jen, tinaguri ang bubble tea capital of the world. At tuwing April 30, ipinagdiriwang nila doon ang National Bubble Tea Day. Nung pumunta nga ako sa Taiwan, ako talagang ano yan, para bang kahit saan ka lumingon, kaliwa, kanan, sa harap mo, sa likod mo, ay ang daming stall, ang daming mga nagbebenta ng milk tea. But wait, there's more! Pati street foods na nakikita sa Taiwan, meron na rin sila rito. Isa sa kanilang bestseller ang stinky tofu. Tinawag itong stinky tofu dahil ibinababad ito sa fermented brine na mayroong matapang na amoy. Dito sa tea house ni Jen, pinirito ang tokwa, lalagyan ng barbecue sauce at isa-serve with kimchi.
Wala pa po kaming mahanap sa ibang store na ganito kasarap. Masasabi niyo po na talagang made with love po kasi po masasarap po talaga. Mabibili mula 60 pesos hanggang 130 pesos ang kanilang mga inumin depende sa flavor at size. Habang ang snacks naman ay binebenta mula 85 pesos hanggang 180 pesos na good for sharing na. May blend na may secret na kakaiba talaga. Masarap. Worth it naman yung price niya. Bago buksan ang tea shop, 9 na taong nagtrabaho si Jen sa Taiwan bilang caregiver. Ang malayo sa pamilya napakahirap talaga. Kasi unang-una pagdating mo doon wala ka namang kamag-anak, hindi mo naman kilala ang mga tao doon, hindi mo kalahi ang nandun, hindi mo naiintindihan ang salita. So pinilit kong magtiyaga para makaipon, para pagdating ng panahon na bumuo din ako ng sarili kong pamilya, meron din ako maumpisahan. Habang nasa Taiwan, isa sa mga nagbibigay ngiti sa kanya ang mga bubble tea o mas kilala natin bilang milk tea. Yung amo ko noon, lagi niya akong inuuwian. Nung una, ayaw ko yung lasa. Sobrang kasi mapait, tsaa. Hanggang sa, nung nasanay na ako, naisip ko na baka magpapatok din dito sa Pilipinas. Taong 2012 nang umuwi si Jen sa Pilipinas. Feeling ko kasi ang hirap-hirap ng malayo sa asawa ko at saka sa mga anak ko. So, nung nandito na ako nung 2012, nag-practice ng timpla hanggang sa 2013, doon na ako nag-start, January 9. Ang pinangalan niya sa negosyo, pinaniniwala ang swerte sa Taiwan. Lagi akong sinasama nung amo ko noon sa mga fortune teller. Tapos lahat ng mga tea house kasi sa Taiwan, nakikita ko, puro numbers. Nagtanong ako dun sa fortune teller, bakit puro numbers? Ang numbers daw kasi is swerte. Kaya yung 16 po is yun yung anniversary namin ng asawa ko. Tapos yung 9-7, September 7, birthday po ng panganay kong anak. Minsan din daw siyang nasabihan na swerte siya sa tubig. Kaya naisipan niyang subukin ang kanyang swerte at naglabas ng 30,000 pesos na puhunan para magsimula ng isang tea house. Doon ako sa Taiwan po namili ng mga gamit. Yun na po yung pinagkasya ko noon. Maliit lang yung pwesto ko noon. Sa simula, nahirapan si Jen na ibenta ang kanyang produkto. Hindi pa raw sikat ang milk tea sa kanilang probinsya. Hindi masyadong kilala ng mga taga-Baler, taga-Aurora, yung milk tea. So kapag tinitikman nila, parang ako lang din nung una kong tikim na mapait. Iba ang lasa ng tsaa, parang ganun. Kaya ang ginawa ko po, inag-adjust po ako, pinag-aralan ko kung ano yung tamang lasa na papatok dun sa mga kabataan kasi ang minamarket ko po talaga nun is mga estudyante. Kalauna, nakuha rin niya ang timpla na magpapakrave sa kanyang customers. Nung time na yun talagang sobrang dami ng customer namin, umaabot ng 5 to 6 digits yung napagbebentahan namin sa isang araw. Ang ginawa ko noon, bukas ako ng bukas ng company-owned branch na wala pa akong sistema. Ang pag-expand ni Jen sa negosyo, naging dahilan sa kanyang pagkalugi. Bukas ako ng bukas na hindi ko pinag-aaralan yung mga locations. Tapos, pagdating ng pandemic, doon ako nag-start na parang, ay, mali pala yung mga ginawa ko. So, nung nag-pandemic na, bumaba ng sales namin, nagsara lahat ng mga stores na binuksan ko ng walang pag-aaral. So, naging lesson na yun sa akin. Ang natutuhan niya, importante ang pipiliing lokasyon para sa negosyo. Ang magandang locations malapit sa school. So, ang ginawa ko po, nag-start ako ulit, bumangon ako ulit. Unti-unti, nakabangon din si Jen at pinag-aralan kung paano pa mapapalago ang negosyo. Pumasok ako sa mga iba't ibang seminars, nagtanong po ako sa mga mentors. Patuloy kong inaaral ngayon is yung sa franchising business po namin kasi nag-start na po kami magpa-franchise. At saka tuloy-tuloy na pagde-develop po ng system, pagtuturo sa mga staff namin ng customer service, financial management talaga kasi yun yung pinaka-importante at kasi doon po ako talaga nawala noon. Sa ngayon, 6 na branch na sila sa Aurora at isa sa Maynila. Pag peak season, umaabot kami ng 5 digits kada araw. Sa totoo lang po, nung 9 years ako sa abroad, wala po talaga akong napundar, wala pa kaming bahay noon. Pero nung nagkaroon po ako ng bubble tea house, doon po ako nakapagpatayo ng bahay. Tapos nagkaroon din po kami ng sasakyan, napagaan ko ang buhay ng pamilya ko, tsaka lalong-lalo itong mga anak ko po. Marunong nga magnegosyo pero hindi ka naman marunong humawak ng pera, mawawala din ang lahat. Kasi nangyari po sa akin yun. Nung nangyari sa akin yun, pinilit kong bumangon ulit. Pinilit kong labanan ulit yung mga hamon na dumating sa akin kasi nga po wala akong alam noon. So nung nalaman ko po yun, pinag-aralan ko na po siya at hindi ko na siya uulitin. Isa sa maituturing na comfort food natin mga Pinoy ang silog.
Kaya ang magkapatid na vlogger na sina Naomi at Nina Peña, for the flex ang kanilang favorite silog meals. Kumain ang silog ng nakakamay naman ng patakam ni Ewig Mukbang. Hindi rin pahuhuli ang content creator na si Ka-Food Trip sa kanyang silog experience. Luto ko, kain ko naman ang trip ni Chef Obang sa kanyang bang silog with gulay. Sa lahat na yata ng gimmick, pasok ang silog. Pagkaing Pinoy at pagkaing pangmasa po talaga siya. Nakasanayan ko na rin po sa araw-araw. Bukod po sa mabilis kainin, mabilis din po siyang hanapin. Madami pong pagpipilian dahil madami naman pong silugan sa bawat barangay. Mura po yung presyo dahil po malaki yung serving ng pagnet, liempo, saka po yung kanin sobrang dami. Busog na po ako. Kung sa iba, fried rice, isang ulam at isang itlog ang silog nila, sa Pila Laguna, overload silog ang pambato nila. Liempo, bagnet, tapa, pork ribs, luncheon meat, Hungarian sausage, tocino, hotdog, chicken fillet, boneless inasal, chicharon bulaklak at sisig. Ilan lang yan sa pwedeng pagpilian sa paandar na Create Your Own Silog ng 32 years old na si Freud. Walang mabibitin for today's video dahil siya na raw ang bahala sa inyo. Nag-start po yung business namin na silog nung pandemic po, nung 2020. Then doon pumasok yung idea na magbenta kaya tayo online. Medyo common na yung mga silog alone lang na isa-isang ulam lang. Pwede kang pumili ng mga silog mo na tatlong ulam na magkakasama sa isang silog. Katuwang ni Freud ang kanyang partner na si Lyra sa pagpapatakbo ng kanilang nooy online business pa lang. Nakatoka si Freud sa produksyon ng pagkain at delivery habang si Lyra naman ang nag-aayos ng orders online. Paalis na raw dapat ng Pilipinas si Freud pero hindi natuloy dahil sa pandemya. Si Lyra naman na lay off sa pinapasukang kumpanya. Kaya business is the key ang sigaw ng dalawa. From our kitchen, sa likod lang namin, nag-start siya. So, and then yun, pinatok siya ng tao hanggang sa dumating yung brother ko, naging business partner kami. Nagkaroon na kami ng dine-in. Ngayon, bukod sa Pila Laguna, meron na rin silang branch sa Santa Cruz at Lumban. Mura man at madami ang serving, hindi raw lugi ang kanilang negosyo dahil nababawi raw ito sa dagsa ng customers. Pero ang challenging daw talaga para kay Freud ay ang paghawak ng mga tao. Iba-iba ng ugali yung mga tao eh. So, kailangan magaling ka magtimpla ng tao. Alam mo kung saan mo sila ilalagay, tsaka syempre, alam mo kung paano sila pakikisamahan. Pag ganun, may struggle sa mga tao, kami na rin yung duty. Swak ang 2-year course na hotel and restaurant management ni Freud sa kanilang itinayong negosyo. Both parents ko nasa abroad, so lumaki kami talaga sa lola namin. Pumasok talaga yung struggle sa family namin nung nawala yung father ko. Hindi naging madali kasi tatlo kaming pinapaaral ng mother ko. Maging sa business ni Freud, lagi raw nakaalalay ang kanilang ina. Salamat sa lahat ng suporta and sa walang sawang pagmamahal sa amin lahat magkakapatid. Sa patuloy na paglago ng negosyo ni Freud, hindi niya raw makakalimutan ang kanyang namayapang ama. Alam ko, masaya ka na kung nasan kami ngayon lahat. Sana kasama ka namin ngayon. Ayan mga kapuso, kasama natin si Freud, ang may-ari at nasa likod nitong tinatawag na Create Your Own Silog. Ikaw, halimbawa gagawa ka nung Create Your Own Silog na overload dahil yun ang idea mo. Ano nilalagay mo? Ako po, Ma'am Susan, ang pinaka-favorite ko po dito is yung bestseller po namin na tapa. Ay, tapa. Kasi dito po talaga kami nakilala at nagsimula. So, kayo talaga tumimpla niyan. Opo. Tapos? Tapos, tocino po, isa rin po sa favorite ko. Ang pangatlo mo, ano? Ito po yung pangatlo sa favorite ko, yung Sausage. Hungarian sausage. Sulit na sulit. Talaga namang overload. Okay, so ako naman. Gusto ko din yung sausage. Yan. Gusto ko din ito. Ribs. Ribs. Isa rin po sa bestseller namin yan, ma'am. Ribs. At inasal. Oops. Ang laki naman ito. Opo, boneless po siya, ma'am. Lalagyan pa po natin siya ng cheese sauce para hindi lang po siya ordinary na silog. Nilagyan din po namin siya ng cheese sauce and garlic sauce. So, eto na ang aming favorite silog! Tan-tananan!
So, ito tikman na natin yung rib. Malasa. Tapos ito naman yung pinagmamalaki ni Freud na Boneless chicken. boneless. Malasa din. Makulag itong Hungarian. Ayun, na iba naman ang lasa dito. Sarap. Masarap po, tamang-tama lang po yung lasa. May pagmamalaki po sa mga kaibigan ko na mas masarap po yung silog nila dito. Malambot po yung beef nila. Tsaka po mas malinamnam. Juicy po yung tapa nila. Pwede pong balik-balikan. Kung tutuusin po at mga 2 tao nang kakain ito. At saka yung kanila pong servings na ulam ay talagang wala ka nang ibang hahanapin pa. Welcome to Pera Paraan Records! Paramihan ng makakaing silog sa loob lamang ng 1 minuto. Ang pangalan mo muna? Ako si Marlon Doctor. So sa tingin mo, ilan na makakain mong silog? Aba, mga 3 po. Kaya mo ubusin yan? Magkakaalam. 3 po. Magkakaalaman tayo mamaya. Ikaw kuya, ang pangalan mo? Jordi Villatore po. Okay. Sa tingin mo daw sa 3 silog na yan, ilan ang kaya mong kainin dyan? More than 3 ba o kaya mo yung ubusin? 3.5 po. 3.5 ba? May kayabangan tagla ito, ha? Let the challenge begin. Timer starts now! Ano mga kuya? Kaya pa ba ng powers nyo? May kayabangan taglay itong 2 to kanina, sabi. More than 3 daw di ba? Isa lang, hindi kayo makaubos. Alam mo talaga, misa, nauuna salita sa gawa. Okay, tapos na ang ating challenge. Hindi ko pa sinasabi, panalo ka. Ano ba? Panalo. Sige na nga, ikaw na nga panalo. So, ito na ang winner natin si Jorles. Siyempre, meron kang token from Pera Paraan at ang intro fee. Wow. At siyempre, sa mga hindi nakaubos ang silog, meron ka rin namang token. Thank you. Maraming salamat muli. At ito ang Pera Paraan Records! Maliban sa social media, importante rin daw ang pakulo o promotion overload para mas makilala ang negosyo. Piprisilog kami sa mga followers namin. Kunwari, nagpapagames po kami sa Facebook page. May free delivery kami pag na-late po ng delivery sa customer. Solve na solve ang silog craving sa combo silog ni Freud dahil meron na itong 2 ulam, Java rice at itlog sa halagang 194 to 214 pesos. Present din ang kanilang super silog for only 254 to 284 pesos. May 3 ulam, itlog at Java rice na rin itong kasama. Nakadepende sa mga mapipiling ulam ang presyo ng silog. Pero kung hindi bet ang overload silog, pwede pa rin naman ang 1 ulam lang. Meron din silang iba't ibang drinks na perfect sa silog meals. At dahil sa lakas ng pagtangkilik ng mga parokyano, bukas ang kainan ni Freud hanggang 1:00 ng madaling araw, habang hanggang 12:00 naman sa ibang branch. Kailangan sa negosyo, hands-on ka pa rin. Hindi pwedeng basta iiwan mo lang. Hindi ka pwedeng mag-time first sa negosyo eh. Kailangan tuloy-tuloy lang, tsaka hindi ka titigil. Galing sa ipon ni Freud ang 5,000 pesos na ipinuhunan niya sa negosyo. Katulad ng kanyang overload silog, overload na rin ang kanilang kita na pumapalo na hanggang 6 digits kada buwan. Bukod sa silugan ni Freud, meron din siyang iba pang kainan na may 5 branches na rin. Hindi ka pwede mag-stick sa isang business na hindi mo naman alam kung hanggang kailan yan. At least, hindi mag-click tong isa, meron ka pang isang pagkukuhaan. Time management at choose the right partner. Yan daw ang formula sa business ni Freud. Kailangan mo talaga ng isang taong susuporta sa'yo, yung maniniwala sa vision mo. Dahil sa pagsisikap at pagtitiyaga ni Freud at ng kanyang partner sa pagninegosyo, nakapundar na sila ng pickup truck, motor at sasakyan. Nakapagpatayo na rin sila ng sarili nilang bahay at nakapag-expand ng negosyo. Kung hindi ka susugal, hindi ka mananalo. So pag may pagkakataon ka mag-business, i-go mo lang, huwag kang matakot kasi baka mas magsisi ka pag hindi mo tinuluyan.
New Year, no business. Tuloy lang sa pagnenegosyo. Pagganahin ng utak at lawakan ang imahinasyon para ang pangarap na negosyo, overload na kita ang hatid ngayong taon. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.